maraming utos ang Panginoon. Isa lang yung madalas na susunod. Ano po yun? Umayo kayo at magpakarami. Yun lang ang nasunod ng tao. Pero yung the rest, hindi na nasunod. Kaya lahat tayong mga tao, lahat tayo ay nagkasala. Tama po ba? Meron po ba magsasabi dito na hindi siya nagkakasala? So lahat tayo nagkasala. Kaya sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun, the reason of death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo mamamatay. Ayaw man natin sa gusto, pero lahat po tayo doon patungo. Isang araw, paglalamayan ka. Pero hindi lang po magtatapos doon, the reason of death. Pangalawa pong R. Mabilis lang po ito ha. Una, the reason of death, yung kasalanan. Pangalawa, the remedy of death. Pag sinabing remedy, ito yung remedyo. Kumbaga, ito yung gamot. Ano ba yung gamot? Pastor, ako ba ay maliligtas? Ako ba yung kasalanan daw po ay binigay sa atin ng Panginoon? Sa pamamagitan ng ano po? Dahil ba ikaw ay mabuting tao? Sabi ng Bible, walang mabuti, lahat tayo makasalanan. Dahil ba ikaw ay nagsisimba? Hindi po. Tayo po ay maliligtas dahil po sa Panginoong Jesucristo. 2,000 years ago, ang Panginoon po ay nagkatawang tao. Tapos, nilagyan ng koronang tinik, pinabuhat ng cross, sinipa, hiniya ng tao, at nung nandun na po siya sa bundok, ipinako siya sa cross, siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Para tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kinuha niya po yung kasalanan ng tao. Kaya nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imbis na tayo po yung mamamatay, imbis na tayong parurusahan, yung Panginoon na po yung gumawa. Siya na po yung namatay. Kaya nga nung nandun siya sa cross, sabi niya, Ama, Ama, tapos na po, ginawa na ng Panginoon. Sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man sa kanya'y sumampalataya. Hindi po sinabi ng Bible na ang kung sino man ang sumanib sa simbahan, hindi po Hindi sinabi na kung sino man ang gumawa ng mabuti. Ang sabi po ng Bible na kung sino man sa kanya'y sumampalataya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yung imbitasyon ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, pareho lang po, na kung sino man sa kanya'y sasampalataya. Ngayon po, kung tatanungin ko po kayo, individual po ito kung ikaw ay datna ng kamatayan, kung ikaw ngayon mamamatay, alam mo ba kung saan ka patungo? Amen? So, tanungin natin sarili natin, hindi yung katabi natin. Kasi minsan, ang problema sa atin, nakatingin tayo sa mali ng iba. Tama? Ay, si ganyan, si Mare, si ganyan. Paano yung sa atin? Yung sarili natin. Tignan natin, kapag tayo namatay ba? Kasi hindi natin alam yung buhay natin Pwede kang madulas dyan, tumama yung ulo mo, mabago ka, mamatay ka. So, walang kasiguraduhan ng buhay. Ngayon, kung mamamatay ka, alam mo ba kung saan ka patungo? So, mas maganda maging honest tayo. Hindi. So, ngayon, paano ka maging sigurado na sa langit ka pupunta? Sabi ng Panginoon, nagtatanong si Tomas, Panginoon, paano ba namin malalaman ang daan? Paano ba kami mapupunta sa langit? Sumagot po yung Panginoon, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating doon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin pala, bilang tao, kailangan po natin yung Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin siyang tanggapin sa ating puso bilang tagapagligtas nang sa ganun tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So meron pong tatlo, A, B, C. Una, admit, tanggapin mo, aminin mong makasalanan ka. Kasi yan po yung gusto ng Panginoon, yung aamin ka. Hindi ka magtuturo ng iba, kundi aminin mo na makasalanan ka. Panginoon, makasalanan po ako. At hindi ko kayang iligtas yung sarili ko. Okay? Pangalawang B. A, B, C. Tatlo po ito Admit. Pangalawa yung B. Believe. Sumampalataya po tayo. Manampalataya tayo sa Panginoon. Hindi sa ating sarili, hindi sa simbahan o kung sino man, kundi sa Panginoong Jesucristo. And then yung confess. Letter C, confess. Pag sinabing confess, ikaw ay magsisisi. Kasi lahat po tayo makasalanan, nagkasala.